na tigalangit. Magandang gabi po sa bawat isa. Good evening po. Maya pabengi po kekongan. Na imbaga rabai. Ano po? Salamat sa Diyos. Iningatan niya po tayong lahat sa pagpunta sa kanyang bahay-sambahan. Napakalaking pribilehiyo po sa mga bisita po natin. Hindi po aksidente na kayo po ay naririto. Dahil mahal po kayo ng ating Panginoong Hesus. Wala pong aksidente sa ating Panginoon. A blessed New Year po sa bawat isa't isa. Sino po ang natutuwa na dinagdagan na naman ng Diyos na panibagong taon ang bawat isa't isa po sa atin. At na-experience na naman po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo, ang sabi nga ng ating MC kanina, nagbago ang taon. Pero ang Diyos po natin, nananatili po. Siya pa rin ang Diyos po. Hindi siya nagbago. Amen po. He is yesterday, today, and forever. Amen po. Magbabago ang lahat, pero ang Diyos, hindi po siya nagbabago. Sa buwan pong ito, ang ating pong pinakatema ay yung fighting faith. Ito pong month of January, fighting faith. Pag fighting, yung nakikipag-away ka, ipaglalaban mo. Yung iyong pananampalataya. Kaya nga po, buksan po natin o ipabukas po natin yung mata ng ating pangunawa. Ito po yung lagi kong panalangin sa Diyos upang ang bawat salita na maririnig po natin, ito po yung maunawaan po natin. Tumagos ito sa puso po natin. At mabigyan po ito ng kahalagahan ng importansya upang tayong lahat na nakikinig sa salita ng Diyos ay lumago po sa ating pananampalataya. Upang tayo po ay maging matatag, upang hindi tayo mapaglaruan ng kaaway. Marami po ng mga mananampalataya na mahina yung kanilang pananampalataya. Ang sabi nga po ni Pastor Manny, ang salita ng Diyos, hindi po tayo nakikipaglaban upang manalo. Panalo na po tayo, victorious na po tayo. Ang kailangan lang po natin ay yung ipaglaban po natin, yung ating victory. Panalo na po tayo, tandaan po ninyo. Bakit may talunan sa atin? Kasi po tayo ang may kasalanan. Isinusuko po natin, ibinibigay natin yan sa kaaway. Dapat ipagtanggol po natin yung ating pananampalataya. Kaya po, ngayong gabing ito, pag-aralan po natin kung paano po natin labanan yung mga iba-ibang klaseng eskema ng kaaway. Kaya nga po yung ating pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa faith that fights deception. Ang pananampalataya, na ipaglalaban niya, ipagtatanggol niya o lalabanan niya yung mga paglilinlang ng kaaway o yung mga eskema po ng kaaway. Napaka-importante po nito. Napakarami po ng eskema ng kaaway o yung deception, yung paglilinlang niya. Sa atin po tayong mga tao, napakadali po nating malinlang. Yun lang makarinig po tayo na isang tao na napakagaling pong magsalita. Napakarami po niyan, lalo na pag nanonood po tayo sa ating mga kanya-kanyang TV o sa mga cellphone po natin, yung mga preacher na ang gagaling pong magsalita. Kung wala kang alam, hindi ka malalim sa salita ng Diyos, mapapasunod ka. Tama nga pala. Tandaan po ninyo, marami sa panahong ito. Kaya po dito sa ating pag-aaralan, faith that fights deception, napaka-importante po nito. Ang dalangin ko po sa gabing ito, bigyan po natin ng importansyang ito. Nandito na po tayo, ibigay na po natin yung ating kaisipan, yung ating puso sa ating Panginoon. Huwag po nating hayaan na i-distract tayo, linlangin tayo, o ipaisip sa atin ng kaaway na meron ka pang pupuntahan. Mamimili ka pa sa SM. Baka habulin pa po ninyo yung mga may discount pa. Hayaan po ninyo yan, ibibigay din ng ating Panginoon.
Basta mag-concentrate po tayo sa kanyang salita. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith, sabi po ni Paul kay Timothy. Lay hold on eternal life. Panghawakan mo, ano po yung panghahawakan niya? Yung buhay na walang hanggan, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Sa Matthew chapter 24 verse 3 up to 4, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceives you. Tayo po'y sumandaling yumukot manalangin. Ama, salamat. Maraming salamat na kami po muli ay tinipon ninyo dito sa inyong bahay-sambahan. Nagpapasalamat po kami dahil mabuti ka, tapat ka. Hindi ka nagkulang sa amin. Na kahit kami, lagi kaming palpak, Panginoon Diyos. Lagi kaming suwail, Panginoon. Laging matigas ang ulo namin, Panginoon. Lagi kaming gumagawa ng hindi nakakabigay ng katuwaan sa inyo. Subalit, kapag kami ay lumapit sa inyo, dalawang kamay mo kaming tinatanggap. Salamat sa iyong biyaya. Sa labis-labis mong biyaya, Panginoon. Salamat sa iyong kahabagan. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa 2024. Sinustain mo lahat ang aming mga pangangailangan. Binigyan mo kami ng kalakasan upang mapagtagumpayan po namin, malampasan namin ang mga problema, ang mga pagsubok na aming pinagdaanan. Kaya ngayong 2025, nakatayo pa rin kami, Panginoon. Buhay pa rin kami. Malakas pa rin ang aming pangangatawan dahil sa inyo po, Panginoon. Kayo po ang nagbigay lahat ng meron kami, Panginoon. Maraming salamat po. At nawa sa gabing ito, Panginoon, buksan mo po yung kaisipan, pangunawa, yung mata ng pangunawa ng bawat isa't isa sa amin. Lahat na nakakarinig sa aking tinig, even yung mga nanonood, naka-online, Panginoon Diyos. Lord, buksan po ninyo yung mata ng kanilang pangunawa upang maunawaan nila, Panginoon Diyos, ang mga salita mo na nagbibigay buhay, Panginoon, sa bawat isa't isa sa amin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa mga bisita po namin na naririto. Hindi po aksidente ito. Gusto mong ipaalam sa kanila na mahal mo sila. Gusto mo, Panginoon, na makasama mo sila sa buhay na walang hanggan. Ang gusto mo, hindi sila mapahamak kung hindi magkaroon sila ng buhay, Panginoon, na masagana. Dito pa lang sa lupa, Panginoon. Salamat sa aking mga kapatid na naglakas ng loob na nag-imbita po sa kanila. Patuloy mo silang gamitin, Panginoon, upang marami pang kaluluwa ang maidala po nila sa inyo, Panginoon Diyos. Banal na Espiritu, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Ang dalangin ko rin po, Panginoon Diyos, kung sino man po yung pumunta rito na may kabigatan ng kanilang kalooban, may mga problema, may mga pagsubok, in the mighty name of Jesus, nag-i-speak po ako, nagdi-declare po ako ng kalayaan, Panginoon. Kasagutan sa kanilang mga panalangin, Panginoon Diyos. Kapayapaan sa kanilang puso, Panginoon. Yung may karamdaman, kagalingan, Panginoon Diyos. Yung mga humihingi, Panginoon, ng kalayaan sa bisyo, let there be freedom, Panginoon Diyos. Sa kanila, Panginoon, na maging malaya sila sa anumang klase ng bisyong ito, Panginoon. Panginoon, let there be salvation, Panginoon. Maranasan ang salvation, ang kaligtasan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat. Panginoon Diyos, empowered me. Ang salita mo, ang siyang magiging salita ko po, Panginoon. Panginoon, ang pangalan mo lang itataas ko sa likuran ng pulpitong ito at wala na pong iba, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa gagawin mong himala sa gabing ito sa bawat isa't isa sa amin. Sa iyo lang po ang pinakamataas naming papuri at pagpapasalamat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ang sabi po ni Paul kay Timothy, fight the good fight, fight of faith. Sabi niya po, fight the good fight of faith.
ibigay mo ang iyong lahat na makakaya mo para, lumaban ka. Yung pinaka-best na paglaban. Kasi po, pwede tayong lumaban na hindi naman natin na ibibigay yung pinaka-best po natin. Kaya ito po yung sinasabi po ni Paul kay Timothy, lay hold on eternal life to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Kaya nga, tayo po bilang mga mananampalataya, ito po yung trabaho natin. Na ibigay po natin todo. Ipagtanggol po natin yung ating pananampalataya. Hindi po yung basa-basa isinusuko natin sa kaawayan. Kaya nananalo siya, isinusuko po kasi natin. Isinusuko ninyo. Hindi ninyo ipinaglalaban, dapat ipaglaban po ninyo kahit na anong mangyari. Amen po ba? Kaya sa Matthew chapter 24 verse 3 up to 4, kung babasahin po ninyo, ito po ay yung kwento na yung kinukwento ng ating Panginoon, yung ano niya po, kung ano yung mangyayari. Nasa templo po siya, umalis po siya. Paalis po siya dito. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, nasa Mount of Olives po siya, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Dahil po nung umalis sila, naglalakad sila, dinaanan po nila yung mga building na matataas. Ang sabi ng ating Panginoon, nakikita ba ninyo yung mga building na yan? Yung mga bato po kasi yung mga building. Walang mga building na yan o mga bato na nakapatong sa itaas na hindi mabubuhag, hindi madudurog, sabi niya. Kaya nga, nung nandun na sila sa bundok ng Olibo, nilapitan siya ng mga disipulo. Ito yung tanong niya. Sabi po niya, tell us, Lord Jesus, sabihin mo nga sa amin, when will this happen? Kailan mangyayari ito and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered. Hindi niya po sinabi na umiwas kayo dyan sa mga bato na yan, baka kayo ay matabunan. Ang sabi po ng ating Panginoon sa kanila, watch out that no one deceives you. Watch out. Sabi niya, magbantay kayo, maging mapagmasid kayo. Para hindi kayo malinlang. Sa panahon po natin ngayon, napakahusay po ng mga tao. Marami po yung sa word po natin, sa salita natin. Bakit nabubudol-budol yung mga iba? Dahil marunong magsalita yung kausap niya. Yung mga, sabi nga po, yung uso ngayon, yung nahahak. Bakit nahahak yan? At bakit kapag ginamit yung, yung FB page, tama ba ako? O yung tawag nun? Yung account mo, napapasunod ka. Hindi ka man lang magtanong. Bakit po? Kasi nadadala tayo doon sa mga pangungusap, doon sa mga salita. Kaya kung hindi ka mapanuri at kung hindi mo alam yung katotohanan tungkol sa salita ng Diyos, mapapasunod po tayo. Kaya yung iba sasabihin nila, mabuti pa doon sa dating daan. Makanyan. Dito naman, ganyan. Bakit mo nasasabi yun? Bakit nakakapag-comment ka ng ganyan? Kung alam mo ang salita ng Diyos, bihasa ka, minemeditate mo, hindi ka magko-comment ng ganyan. Hindi tama. Dapat lagi pong ayon sa salita ng Diyos. Ito lagi ay yung pinagbabasihan po natin. Kaya lagi ninyo naririnig sa likuran ng pulpitong ito, yung meditation. Yung Joshua 1:8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night. Yung masaya? At magagawa mo. Yung naaayon sa salita ng Diyos. Talagang mamumuhay ka kapag ang salita ng Diyos ay pinamumuhay mo. Laganap po ngayon, yung mga deception. Alam po ninyo, kaya yung mga nadidisip po tayo, hindi ba
kapag ang isang tao nagsasalita sa iyo, may gusto sa iyo, hindi naman puro masasama ang sasabihin niya. Hahaluan niya ng masama at ng mabuti. Tama po ba? Dahil kung puro masama ang sasabihin niya, alam mo na, ay, matsura yapa kini. Hindi ka naman iniwala. Katulad po ni Satanas nung tuksohin niya, si Eva, doon sa Garden of Eden. Ano ang sinabi niya kay Eva? Totoo ba na sinabi ng Diyos? Sabi niya. Ano po? Na mamamatay kayo kapag ginalaw mo yung puno na nandoon sa gitna? Sumagot naman si Eva. Yun ang pinagbilin Sa lingwahe na po natin, Yun ang pinagbilin ng Diyos. Huwag namin gagalawin yung bunga o hihipuan man yung puno na yon dahil mamamatay kami. Hindi totoo yan, sabi ni Satanas. Hindi totoo yung mamamatay kayo. Ang totoo niyan, magiging katulad kayo niya. Malalaman ninyo yung mabuti sa masama. Ganun po si Satanas. Ganyan yung mga tao, yung mga kampo ni Satanas po. Sa panahon po natin ngayon. Nagagawa po nilang i-pervert, paghaluin yung masama sa mabuti. Kaya kung wala tayong kaalaman sa salita ng Diyos, talagang mapapasunod po tayo. Madireceive po tayo. Kaya kailangan po natin na ma-overcome po natin itong mga paglilinlang na ito at paano po sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. To have a faith that fights deception, number 1 po, be deeply rooted in God's Word. Pag sinabi pong be deeply, malalim na pagkaugat, noong nagpunta po kami sa Porac, may pinuntahan po kami na isang lawa, at nag-swimming po yung mga kasama namin. Nag-bike po kami noon tapos pinuntahan po namin yung lugar na yon. Tapos, doon po sa tabi noong sapa na yon, meron pong napakataas na bundok. Siguro more than 50 feet po yon. Yung isang puno na nandun sa gilid, tinignan ko po, yung ugat niya, mag-umpisa sa itaas, kung 50 feet po yon hanggang sa ilalim. Sabi ko na sa gilid na ito, bakit hindi pa nahuhulog? Natural, hindi lang po iisa yung ugat nun. Naka-spread po yan. Kaya sabi ko, ilan na kayang bagyo o malalakas na hangin ang dumaan dito? Bakit ito hindi nabubuwag, hindi nahuhulog? Bakit? Dahil yung kanyang ugat, malalim ang pagka-ugat niya, pagkabaon sa lupa. Kaya matatag siya. Yung mga buko na lang, yung mga punong buko po, kahit na malakas ang hangin, sumasabay lang sila sa hangin, hindi sila kaagad tumutumba. Bakit? Dahil yung ugat nila, malalim po yung pagkahukay, sa ilalim ng lupa. Ang tao, ang isang Kristiyano, dapat ganito po siya. Kaya nga, deeply rooted in God's Word. Saan tayo dapat maging malalim yung ugat po natin? Sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya dito ituturo po sa atin kung paano tayo ay maging malalim sa salita ng Diyos. Dapat po pure ang salita ng Diyos. Pure po. Ang ibig sabihin ng pure, walang halo, malinis siya, ganap siya. Ang salita ng Diyos. Kahit kailan, hindi mo pwedeng isama ang salita ng Diyos o i-mix, ihalo sa hindi maganda. Makikita mo pa rin yan, ang salita ng Diyos. Malalaman mo pa rin. At ang salita ng Diyos, siya po yung nagli-liberate, nagpapakawala, nagbibigay po ng freedom sa isang tao kapag nalaman niya ito, natutunan niya, naunawaan niya ang salita ng Diyos. Kaya nga po tayong lahat, hindi ba lumaya tayo kung ano man po noong una na hindi natin kakilala ang Diyos, nung makilala natin ang ating Panginoong Hesus, matutunan natin ang salita niya, lumaya tayo saan? Sa mga kasamaan na ginagawa po natin.
Lumaya tayo doon dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Buhay po at makapangyarihan. Sabi sa John chapter 17, verse 17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Pag sinabing sanctify, make them holy. Dahil ang salita po ng Diyos ay totoo, pure. Kaya siya lang lamang, ito lamang ang salita ng Diyos na pwedeng magpabanal po sa atin. Pag sinabing magpabanal, inaalis niya po, nililinis niya tayo. Doon sa mga masasama nating mga gawain, sa mga ugali natin. Yung mga pag-iisip natin, yung puso po natin ang puno ng mga karumihan. Nililinis po ng salita ng Diyos. Sino po dito yung nagbabasa ng salita ng Diyos? At habang binabasa niya ng ganyan, nagsasalita ang banal na Espiritu at nakikita mo yung sarili mo doon. At kung meron kang ginagawa na hindi maganda, nakikita mo to, sinasabi ng salita ng Diyos. Dito po, ganun po, nasasanctify tayo. Nalilinis na. Kaya nga, your word is truth. Yung salita mo, Panginoong Yesus, ay totoo. Amen po ba? Sa John chapter 8, verse 31-32, to the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teachings, you are really my disciples. Kung panghahawakan ninyo ng mahigpit, mananatili kayo sa aking mga katuruan, kayo talaga, tunay kayong mga disipulo ko. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Ito po, lagi kong binibigay ito na halimbawa, ilustrasyon. Natutunan natin sa salita ng Diyos na dapat marunong tayong magpatawad. Amen po ba? Yan yung itinuturo. That is the truth. Yan po yung salita ng Diyos. Ngayon, dapat ba natin gawin yon? Kung kayo ay talagang totoong disipulo ni Jesus. Dapat, di ba? Paano ka patatawarin ng Ama kung ikaw mismo hindi mo mapatawad yung kapwa mo? Paano mo pwedeng mahalin yung kapwa mo na nakikita mo at sasabihin mo, mahal mo ang Diyos na hindi mo naman nakikita? Salita po ng Diyos yan. Yan yung katotohanan po. Kaya ngayong naunawaan, nalaman po natin, naiintindihan natin, yung hindi ka marunong magpatawad, ngayon, marunong ka na magpatawad. Nagpapatawad ka na ngayon. Napalaya ka na ngayon doon sa kaugalian mo, doon sa espiritong hindi marunong magpatawad. Amen po ba? Naunawaan po natin. Noon, kuripot ka sa pagbibigay mo sa Panginoon. Pero ngayon, generous ka na. Dahil natutunan mo sa salita ng Diyos. Napalaya ka ngayon. Yan po yung sinasabi dyan. Sa John chapter 8, verse 31 to 32. Kapag then you will know the truth, and the truth will set you free. Kailangan po natin na magpatuloy tayong lumago sa salita ng Diyos. At ito po ay mahihirapan po ang kaaway na nakawin niya yung salita. Hindi ba ang trabaho ng kaaway sa John 10:10? Ano po? Ano ang trabaho ng kaaway? Steal, kill, and destroy. Ano ba yung ninanakaw ng kaaway? Bakit nauna yung steal, yung pagnanakaw? Ano yung nanakawin niya sa atin? Ano po? Yung mga katuruan, yung mga teachings, yung word ng Diyos na naiukit po, nailagay sa inyong puso, sa ating puso at sa ating kaisipan. Pag nanakaw niya yon, napakadali na nating, napakadali na po nating mag-backslide, manghina, tumalikod sa ating Panginoon. Bakit? Wala na kasi yung salita ng ating Panginoon. Nanakaw na ng kaaway. Kaya yan ang number 1 na nanakawin niya po sa atin. At pag nanakaw na niya yan, ano yung susunod? Kill. Papatayin ka na niya.
papatayin na niya yung pananampalataya mo. Yung spiritual mo, yung relasyon mo sa Diyos. Sisirain na niya yan. Kasi yung salita ng Diyos, wala na sa iyo. Ninakaw na niya. Ano po? Kaya nga, napaka-importante po na talagang magpatuloy tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ano po yung sabi ng Hebrews chapter 5, verse 13 to 15? Anyone who lives on milk, being still an infant. Gusto ko pong ipaliwanag ito sa inyo. Ang sabi po dyan, anyone who lives on milk, being still an infant. Hindi ba yung mga sanggol, nagdidepende po sila sa gatas? Para sila ay lumago, ma-develop yung katawan po nila. Tama po ba? Yun ang kanilang kinakain. Kaya nga dito hinantulad po ni Pablo, anyone who lives on milk, being still an infant. Kapag ang isang mananampalataya, nananatili po siyang sanggol at ang gusto niya, laging gatas yung kanyang naririnig sa mensahe, sa sermon, na katulad po nito, hindi ka pa lumalago. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted. Tingnan po ninyo. Baka unawain po ninyo, basahin ninyo, sundan po ninyo ako, baka sabihin ninyo, salita ko lang. Ang sabi po dyan, anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted. Pag sinabi pong is not acquainted, hindi siya pamilyar kasi bata pa. Sanggol pa nga siya eh. Hindi niya naiintindihan. Tayong lahat nauunawaan na po natin. Meron na po tayong tamang pag-iisip, pang-unawa. Amen po ba? Kung bata ka pa, kung sanggol ka, ang sabi dyan, is not acquainted with the teachings about righteousness. Kung sanggol ka bilang mananampalataya, at sasabihin mo, 5 years ka na, 10 years ka na sa iyong pananampalataya, at sanggol ka pa rin, kapatid, ang sabi ng salita, hindi ka pa rin pamilyar sa katuruan patungkol sa katuwiran ng Diyos. Dapat But, sabi po sa verse 14, but solid food is for the mature. Yung solid, yung karne, yung matitigas na pagkain ay para kanino po? Sa mga matatanda na. Kaya tayo po, hindi tayo nananatili sa gatas. Kaya kung pansinin po ninyo, yung mga mensahe na binibigay po ng banal na Espiritu o ng ating Panginoong Hesus sa atin, mga solid food po yan. Dahil matured po tayo. Maliban lang po siguro sa mga bisita po natin. Pero tayo kung 1 taong ka na, dapat naglalakad ka ng mag-isa niyan. Kung 2 taong ka na bilang Kristiyano, tumatatag ka na dapat. Hindi ka na naggagatas. Lalo na kung 5 o 10 years ka ng Kristiyano, dapat matured ka na. Hindi na marupok yung damdamin mo. Hindi ka na malasibuyas. Kapag pinagsabihan ka, dinisiplina ka, meron kang pusong mapagpakumbaba. Meron kang teachable spirit. Amen po ba? Naunawaan ba natin? Hindi yung tampuhin ka. Hindi mo pagmamalaki na aalis ka dito sa church. Pag umalis ka dito, hindi ka lumago kahit saan ka pa pumuntang church. Hindi ka lalago. Dala-dala mo yun. Ang ibig sabihin, hindi mo napagtagumpayan. Yung portion na nasa puso mo yun, hindi mo napagtagumpayan. You are not victorious. Talunan ka doon sa parte ng spiritual mo na yun. Kaya nga, dapat maging matured po tayo. Sabi? Paano yung food na ito, yung solid food, is for the matured who, by constant use, have trained themselves to distinguish good from evil. Ano yung constant use dito? Have trained themselves to distinguish good from evil. Yun po yung teaching about righteousness. Kung paano mo, yung bang pinagbubulay-bulay mo, pinag-aaralan mo, kung ano yung salita ng Diyos. Kaya ngayon, alam mo
kung ano o nakikilala mo ngayon, ano yung masama, ano yung mabuti. Bakit? Dahil nga, constant use, sabi, by constant use, have trained themselves to distinguish good from evil. Yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan po natin, yung nagpapatuloy po tayo, na nag-aaral, may meditation po, yung salita ng Diyos sa buhay po natin. Katulad po nitong mga tinuturo namin, ito naririnig ninyong mga mensahe na ito. Pagdating sa bahay po, pwede ninyong i-replay yan. Ano po? Pag-aralan po ninyo, katulad ng mga Berean Jews. Tignan ko nga kung yung sinabi nga sa preaching ni Pastor is totoo. Pag-aralan po ninyo, kayo mismo. Ayan po yung mga verses. Kaya napakalaki ng lead wall po natin para mabasa natin. Para hindi nyo sabihin na binobola namin kayo. Hindi nyo sabihin na salita namin ito. Nakikita po ninyo yan. Amen po ba? Sa Colossians chapter 2 verse 6-8, and now just as you accepted Christ, Jesus as your Lord. Sino pong tumanggap na kay Kristo? Bilang Panginoon po ninyo, you must continue to follow Him. Amen po ba? Kayo, tayo na tumanggap na kay Kristo bilang Panginoon po natin, ano yung dapat natin gawin? We must continue to follow Him. Kailangan po, it is a must. It is a commandment. Command. Ano po ang sabi dyan? Continue to follow Him. Continue to follow Him. Talagang magpatuloy po tayong sumunod sa Kanyang mga katuroan ayon sa salita niya. Amen po ba? Ano pa ang sabi ng verse 7? Let your roots grow down into Him. Hayaan po ninyo na yung ugat po natin ay lalo pang bumaon, lumalim. Kanino? Sa ating Panginoong Yesus. Hindi ba kung lagi mong pinag-aaralan, pinagmumuni-munihan ang salita ng Diyos, hindi ba ikaw ay nag-grow? Lumalalim ka, tumatatag ka. Kaya nga, victorious tayo eh. Ano ba yung sabi ng 1 John chapter 4 verse 4? Greater is He that is within us than he who is in this world. Yun, habang pinagbubulay-bulayan mo yan, mapapatunayan mo sa sarili mo. Totoo nga na mas makapangyarihan. Yung Diyos na nasa sa akin kesa yung Diyos na nasa mundo. Bakit? Dahil dito matututunan mo kung paano ka magpatuloy. Kahit na hirap ka pa. Kapag tumawag ka sa ating Panginoong Hesus, kapag yung mga salita niya pinagbubulay-bulayan mo, lumalakas ka. Nagiging matagumpay ka. And let your life be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth. You were taught. Yung pananampalataya mo ay lalo pong magiging, lalago siya, magiging malakas. Bakit? Dahil sa katotohanan, sa salita po ng ating Panginoong Yesus. And you will overflow with thankfulness. Magpapasalamat ka. Don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking and from the spiritual powers of the world rather than from Christ. Ang sarap po, no? Ganito po tayo magiging rooted, magiging malalim sa salita ng Diyos. Kung ito po ay lagi nating binibigyan ng panahon. Hindi lang po yung pagtuwing linggo na magsisimba kayo. Magsisimba kayo ng Sabat o ng 1st, 2nd, 3rd, and 4th o ng ng Wednesday na prayer meeting. Doon lang kayo nag-aaral o nakakapakinig ng salita ng. Hindi po dapat yung gano'n. Dapat kahit na sa bahay po natin, dapat matuto po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Whether you have been a believer for a long time or not, you should always keep growing in your faith by being firmly rooted in God's Word. Kahit na po 40 years ka ng mananampalataya, kung si Paul po, ano ang sabi niya? Ano ang sabi niya?
I want to know Christ and the power of His resurrection. Hindi lang po yung gusto niyang makilala ang ating Panginoong Jesus at yung kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli. Kung hindi, ano ang sabi niya dyan? At participation in His suffering. Tandaan po ninyo, tayong mga mananampalataya, hindi po matatanggal yung mga sufferings. Kaantabay po yan, kakambal po natin yan. Ang kailangan po natin, ano pa ang sabi ni Paul? Diyan, hindi lang yung sufferings, sabi niya, and becoming like Him in His death. At maging katulad ako, no? Maging katulad ko yung pagkamatay ni Kristo. Hindi lang yun ang gusto niya. Yung makilala niya ang ating Panginoong Hesukristo, 40 years na po yan na naglilingkod sa ating Panginoon. Mahigit po. Pero yan pa yung sinabi niya. Ang gusto niya dito, talagang makilala niya pa, tunay na makilala niya ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Marami pa po tayong dapat malaman sa ating Panginoong Jesus. Marami pa tayong dapat na malaman sa pangalang Jesus. Alam lang na po natin ang pangalang Jesus. Pero ano yung mga na secret na nandoon sa pangalan ng ating Panginoong Jesus? Alam ba ninyo na sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, diyan lang po natin makakamtan yung kaligtasan? Sa Acts chapter 4 verse 12. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang mga demonyo tumatakbo pa, nanginginig po yan. Pero ang tao, hindi man makatakbo o nanginginig. Mabuti pa ang mga demonyo. Nanginginig, nangangatal sila sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Dapat ganun po natin kaalam kung ano ang meron ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya si Paul, ganyan niya siya, I want to know Christ. Ito po yung gusto natin. Na habang tayo ay tumatagal sa ating pananampalataya, lalo tayong lumalalim, lalo tayong nagiging matured sa ating pananampalataya. Para yung mga iba po nating mga kasamahan, na baby pa sa pananampalataya nila, makita nila yung maganda nating mga halimbawa, kung paano yung isang mananampalataya na matured. Hindi yung matagal ka na dito na ikaw pa ang pinagmumulan ng mga chismis. Ikaw pa yung naninira. Hindi ka matured nun. Ang matured, pinagtatanggol niya ang pananampalataya niya. Pinagtatanggol niya si Jesus. Amen po ba? Pangalawa po, to have a faith that fights deception, be guided by the Holy Spirit. Napaka-importante po nito, ang banal na Espiritu Santo. Noon po sa Acts, kung babasahin po ninyo, hindi ba yung 120 na disciples, hindi ba ang sabi sa kanila ng ating Panginoong Yesus nung bago po siya umakyat sa langit? Maghintay lang kayo, huwag kayong umalis dyan, at isusugo ko, padadala ko yung comforter. Sino po yung comforter? Ang banal na Espiritu. Kaya naghintay po sila doon. Habang hinihintay nila ang banal na Espiritu, nag-worship po sila. At nung dumating ang banal na Espiritu, napuspos po sila ng banal na Espiritu. At doon na si Peter na duwag, naging matapang po siya. Bakit? Nasa sa kanya, nabaptize po sila ng banal na Espiritu. Siya yung unang tumayo na nagsalita. Diretsahan niya po sila, nangaral po siya. Sa pangangaral niyang yun, 3,000 po na souls ang tumanggap sa ating Panginoong Yesus. Sunod-sunod po yan, 3,000, 5,000, parami na po ng parami. Yan po yung nagagawa ng banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya nga, asamin po natin, na maranasan din po natin ang banal na Espiritu sa buhay po natin. At dito po sa ating pinag-aaral, napaka-importante po na tayo po ay mag-guide ng banal na Espiritu. Patnubayan tayo ng banal na Espiritu sa lahat po ng ating mga ginagawa. Hindi po, yung lagi po ninyo naririnig, hindi po maganda yung nagtitiwala tayo sa human
intelligence. Dahil po, ang ating mga karunungan po, basura lang yan sa Diyos. Kapag tayo po ay nakakagawa ng magaganda, ng mabubuti, ano po ang nangyayari sa atin? Nagiging mayabang tayo. Nungemo ka na ako. Yan. Ala? Sabitan na yan eh. Sinabi na natin, nungemo ka na ako eh. Milyari yan eh. Nungemo ka na ako, wala ka yan eh. Di ba? Human intelligence po yan. Ano po? Huwag tayong magtiwala sa sarili nating karunungan. Ano po? Marami po sa panahon po natin. Bakit? Pastor, bakit yung mga nandun, yung mga marurunong, yung mga presidente, hindi ba marurunong yan? Hindi ba meron silang human intelligence? Pagmasdan naman po ninyo. Kung puro human intelligence, ano po ang nangyayari? Kapalpakan. Kung wala ang patnubay ng banal na espiritu. Kaya nga si Solomon, nung tanungin siya ng ating Panginoon, ano ba yung kailangan mo? Sabi ng Panginoon. Ano ba yung gusto mo? Hindi humingi ng kayamanan. Si Solomon, kung hindi, yung wisdom na nagmumula sa ating Panginoon. Yung patnubay ng banal na espiritu. Ang hiningi niya. Dahil kung sa sarili nating karunungan po, hindi natin magagawa yan. Ang sabi niya, 2 million pa lang, mahigit pa lang yung 2 million, yung mga Israelita noon. Sino ba ang makakapag-lead dyan sa mga 2 million na antitigas ng ulo? Tayo sa Pilipinas, ilan tayo? Mahigit tayong 100 million. Kung ang presidente natin, hindi siya hihingi ng karunungan sa Diyos, magiging palpak. Kaya nga, tingnan po ninyo, ang bawat bansa na hindi nila kinikilala ang Diyos. Magulo. Kaya nga po dito, sabi dito sa John chapter 16 verse 13, but when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Sino po yung mag-guide sa atin? Sa lahat ng mga katotohanan, ang banal na Espiritu. Kaya kapag nagbabasa po tayo, magbabasa tayo, magme-meditate tayo, magmumuni-muni tayo ng salita ng Diyos, kailangan po natin hingin ang guidance, ang leading ng banal na Espiritu. Para hindi po yung human intelligence po, yung i-interpret mo ang salita ng Diyos. Bakit maraming kulto ngayon? Dahil ginamit po nila yung human intelligence. Hindi nila hiningi yung guidance, yung leading ng banal na Espiritu. Kaya hindi nila nakuha yung deep meaning ng salita ng Diyos. Spiritual po ang pinag-uusapan, kaya kailangan natin ang banal na Espiritu na mag-guide po sa atin. Amen. Sa Jeremiah chapter 17 verse 5 to 9, this is what the Lord says, "Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. That person will be like a bush in the wasteland." Nung nasa Australia po ako, kapag tinanong namin yung isa naming kasamahan na puti, nasaan si ano? Sabi niya, he is in the bush, sabi niya. Nandun siya sa gubat, kanya. Kasi po yung gubat doon, yung mga puno na nasunog noon, napatay na. Talagang wala na pong buhay. Pero nakatayo pa rin sila. Kaya dito, ang sinasabi dito, that person will be like a bush in the wasteland. Walang pakinabang talaga. They will not see prosperity when it comes. They will dwell in the places of the desert, in a salt land where no one lives. Verse 7, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Sino daw po yung pinagpala? Sino yung pinagpala? Yun lamang na nagtitiwala sa ating Panginoong Yesus. Sila lang po yung pinagpala. At yung kanilang kumpiyansa, yung pagtitiwala, yung confidence nila ay nasa sa Kanya lamang. Verse 8, they will be like a tree planted by the waters that sends out its roots
by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fail to bear fruit. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Yung tao na pinagpala, na ang kanyang pagtitiwala ay nasa Diyos, yung kanyang pag-asa ay nasa Diyos. Siya daw ay katulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng batis, ng sapa, na may tubig po, na ang kanyang mga ugat ay nandoon sa may tubigan. Na kahit dumating ang tag-init, hindi siya nag-aalala na siya ay mauuhaw o mamamatay siya. Bakit? Dahil yung ugat niya nandoon sa ilalim ng tubig. Sumisip-sip ng tubig. Kaya yung kanyang mga dahon ay laging sariwa, laging berde. Yan po yung isang tao, isang mananampalataya na kapag ikaw ay lagi kang nasa ating Panginoon, katabi mo siya, binibigyan mo siya lagi ng importansya. Dahil siya yung living water. Hindi ka mag-aalala kahit na anong mangyari sa kapaligiran mo. Hindi ka mag-aalala na ikaw ay magugutom. Bakit? Dahil meron kang Diyos na buhay. Yan po yung sinasabi po dito. It has no worries in a year, sabi po, of drought, and never fails to bear fruit. Hindi ka mag-aalala. Kung tag-init man yan, o mawalan man ng tubig, o mauuhaw, mamumunga ka pa rin, kahit na tag-init. Bakit? Kasi kasama mo ang Panginoon. Kasama mo ang ating Panginoon. The heart is deceitful above all things. Ang puso po natin ang mapaglinlang. Di ba? Kahit na tayo, hindi natin ma-spellingan ang ating puso. Maya-maya, mabait. Maya-maya, mainit. Maya-maya, iba na naman ang kanyang gusto. Kaya nga, deceitful. Kaya nga dapat bantayan natin yung puso natin. Hindi sinabi diyan yung si Satanas ang pinaka-deceitful, mapaglinlang. Yung puso po natin. Amen. Kaya dapat po yung ating pananampalataya laging naka-angkla sa ating Panginoong Jesus. Remember, the Holy Spirit will always guide you to a safe and secure position and protect you from calamity and destruction. Alam po ba ninyo, may nagsasabi, parang may bumulong sa akin na huwag akong pumunta rito o huwag na akong tumuloy. Hindi po yun sarili nating kaalaman. Ang banal na Espiritu ang nagsabi nun. Ang nag-udyok sa iyo, ang nagbigay ng conviction. Inililigtas ka niya. Doon sa kapahamakan. Kaya nga po, wala tayong ipagmamalaki sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante ng banal na Espiritu yung bawat gawin mo, yung bang, Holy Spirit, i-guide po ninyo ako dito. Holy Spirit, bigyan po ninyo ako ng karunungan dito sa aking gagawin. Kapag ganun po yung ginagawa natin, makikita po natin sa ating sarili, matagumpay po. Maayos yung mga ginagawa po natin. Hindi ka papahiya ng Diyos, ng banal na Espiritu. Bibigyan ka pa niya ng karunungan. Kaya nga, meron tayong kapayapaan kapag nangyayari po yung mga yan. Kaya po, kailangan natin yung patnubay po ng banal na Espiritu. Huwag po ninyong kakalimutan yan. Lalong-lalo na pag nag-aaral kayo ng salita ng Diyos. Hingin po ninyo ang patnubay ng banal na Espiritu. Pangatlo po, to have a faith that fights deception, be active in godly fellowship. Yan. Be active in godly fellowship. Meron pong kawikaan, Proverbs, Ang sabi po diyan, birds of the same feathers flock together. Nasa Australia po ako,
kapag naglalakad po kami sa daan, alam po ninyo yung mga kakatos, yung mga ibon na kulay puti, na para pong mga dam, pero malalaki sila. Para pag nasa daan po yan, nandun sila, pare-pareho po yung kulay nila, puro puti po lahat yan. Pag nasa bus naman kami, nasa forest naman kami, nakikita ko po, kung paano yung mga ibon po na iba-iba yung kulay, may red, yellow, blue. Ang gandang tignan pag sama-sama po sila. Tayo bilang mga mananampalataya, napakaganda pong tignan kapag tayong mga mananampalataya magkakasama. Bakit? Kasi kapag ang mga mananampalataya, sila ang magkakasama, ang pinag-uusapan, yung kabutihan at katapatan ng Diyos na ginawa ng Diyos sa kanila o sa ating mga kanya-kanyang buhay. Kapag ang isang mananampalataya, ang sinamahan niya ay hindi kapwa mananampalataya, yung mga worldly na mga hindi ko po sinasabi na iwasan natin yung mga kaibigan natin na mga hindi pang mananampalataya. Kapag yan ang lagi mong mga kasama, kung ano yung kanilang pinag-uusapan, kung ano yung kanilang ginagawa, hindi mo namamalayan na ikaw na mananampalataya, unti-unti nagagawa mo na yung ginagawa nila. Tama po? Totoo po ito. Kaya nga po, kailangan po natin yung fellowship ng mga katulad po nating mananampalataya. Ano po yung mga fellowship na yan? Lalong-lalo na po yung CU po natin. Yung Calvary Umpukan. Yung mga wala pong Calvary Umpukan pa, maghanap po kayo, magtanong kayo. Sigurado magkakaroon po kayo. Napakaganda po ng Calvary Umpukan. Marami na pong patotoo na ang benefit, ang nakukuha nilang benefit po sa Calvary Umpukan. Kung nanghihina ka, pumunta ka, makakasalamuha mo yung mga mananampalataya, hindi pwede na pag-uwi mo, hindi pwedeng hindi ka malakas o nagkaroon ka ng kapayapaan o nagkaroon ng kasagutan yung mga hinihingi mo sa ating Panginoon. Kung ano man po yung nararanasan ninyo, hindi pwedeng hindi bibigyan ng katugunan ng ating Panginoon. Napaka-importante po yung fellowship. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, ano po ang sabi? Do not be deceived. Huwag kayong malinlang. Evil company corrupts good habits. Ito po yung sinasabi ko kanina. Kapag yung mga kasama po natin, hindi po mananampalataya, yan ang lagi mong kasama. Ano ang sabi ng Proverbs 22, verse 24, 25? Don't befriend angry people or associate with hot-tempered people. Sabi po, bakit? Sa verse 25, ano sabi? You will learn to be like them and endanger your soul. Tama po ba ang salita ng Diyos? Eksaktong-eksakto, di ba? Makipagbarkada ka doon sa mga maiinit ang ulo. Ano ang mangyayari sa iyo? Di mainit din ang ulo mo. Magiging mainitin din ang ulo mo. Makisama ka doon sa mga tao na puro mura, nagmumura. Balang araw, nagmumura ka na rin. Makisali ka doon sa mga tao na nagdodroga. Balang araw, magdadrugs ka na rin. Eksakto po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kanino tayo dapat makisilamuha? Kanino tayo dapat magkaroon ng fellowship? Di dapat sa kapwa nating mga mananampalataya. Amen po ba? Napaka-importante po nito. Ito, tinatawag po natin, malakihan pong fellowship ito . Pero maganda rin po yung small group. Yung CU po natin dito, nakakapagtanong kayo. Pwede ninyong ibulaslas yung nasa kalooban po ninyo. Dito, ako lang magsasalita, makikinig lang kayo. Pero doon sa CU po natin, marami kayong matututunan. Ano yung hindi ninyo nauunawaan, pwede po ninyong itanong doon. Yan po yung nagagawa ng fellowship po natin. Ito po yung sinasabi dito. Na maging active tayo. Katulad po ng Wednesday, prayer meeting po natin yan. Pray until something happen. Kung kayo po ay dumadalo
dito, matututo po kayo kung paano manalangin. Na hindi kayo magsasawa, hindi kayo naiinip. At makikinig pa ninyo yung mga testimony ng mga kapatid natin kung paano po kumikilos, kung paano buhay na buhay ang salita ng Diyos sa buhay po nila. Kaya nga kapag pinapakinggan po namin yung mga testimony ng mga kapatiran po natin, glory to God. Buhay talaga ang salita ng Diyos. Pinaninindigan po nila. Ano po? Yan po yung fellowship, yan po natin matututunan. Tandaan po ninyo, marami pong deception ang kaaway. Kung minsan sasabihin po natin, dahil ngayon nauso po yung online. Ano po, potang matamad na kaya nakabisang muntaking church. Naning sabihan mo, kaya sarili mo, mag-online na ako mo. Pero hindi ka naman mag-o-online. Di ba? O kaya naka-online ka na. Ano ang ginagawa mo? Nakahiga ka, pagkatas tutulugan mo. O kaya, habang nakikinig ka, naka-online ka nga, meron ka naman ginagawang iba. Hindi ka naman nag-concentrate. Hindi naman nakatuon. Mga pagdilit lang. Deception ng kaaway po yan. Ano po? Marami pong deception ng kaaway. Dapat, para mapaglabanan po natin yan, mapagtagumpayan po natin, napaka-importante po ng salita ng Diyos. Dito mo malalaman, dito mo madidistinguish what is good, what is evil, what is right, what is wrong. Ano po? Dito mo madidistinguish talaga. At dito mo malalaman kaagad kung yung isang tao nagsasabi ng totoo at hindi. Madidistinguish po natin yan. Makikilala mo kaagad. Tandaan po natin, napaka-importante na may regular po tayong fellowship sa ating mga kapatid na mananampalataya. Huwag po kayong makontento na nag-iisa lang kayo. Dahil kapag nag-iisa lang kayo, napakadali po ninyong sunggaban ng kaaway. Napakadali po yan. Tingnan po niyo, nanonood ba kayo sa Facebook? Kung paano yung leon, yung tigre, yung leopard, ano po, kung paano nila sinisila, paano nila dinadakma yung kanilang gustong kainin. Hindi ba kapag nag-iisa na lang yan? Kahit na marami sila, ang gagawin po nila, hinihiwalay nila yung gusto nila. Pag nag-iisa na lang yung kayang-kaya nila pong dakmain, patayin. Ano po? Ang kaaway ganyan po. Kapag tayo po ay nag-iisa-isa, labi ang kunepan, magdili-dili, mahilig yung magdili-dili niya eh. Sabi niya. Bibigyan ka na ng pain yan. Ano po? Kapag mahina ka, alam ng kaaway kung saan ka mahina eh. Ay, tana. Manakbag na ka rin kanita. Masilo na ka. Pero kung may nakikipagsalamuha ka, nakikipag-fellowship ka sa ating mga kapatiran, kapag dumarating yung ganyan, ano po, mayroong magpapayo sa iyo. Kapatid, mature yan. May gagawan. Ingkay na. Amen po ba? Importante po yung fellowship po natin sa ating mga kapatid. Sabi po ng 1 Peter chapter 5, verse 8 to 9, stay alert, manatili kayong alerto, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion. Like, hindi po siya leon. Like lang, katulad lang ng isang leon. Pero hindi po siya leon. Nagpapanggap lang siyang leon. Ano po? Looking for someone to devour. Ano po? Pag sinabing devour po, yung sasakmalin niya. Ano po? Lalamunin niya. Stand firm against him. Dapat tumayo ka, maging matatag ka. Ano po? Sa harapan niya. Kahit yan tukso na yan, nandyan po yan, edi talikuran mo katulad ni Joseph. Kapag hindi mo tinalikuran yan, mahina ka pala dyan, sexy babae pala yan, lalo na tayong mga lalaki. Ano po? Babagsak at babagsak ka dyan. Si Joseph, hindi niya ginawa na tumayo sa harapan noong asawa ni Potiphar. Tinakbuhan niya. Ano po? Alam niya, babagsak siya doon. Kaya tumakbo siya. Kaya nga po, sabi diyan, stand firm. Paano ka magiging matatag? Pag-aralan mo lagi ang salita ng Diyos. Do not let this book of the law depart from your mouth.
Ang sabi ni David, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against you. Ang salita mo, Panginoon, katulad ng isang pukyutan, napakatamis, napakasarap. Naranasan kasi ito ni David. Ano po? Kaya kapag ang salita ng Diyos nasa puso po natin, pinapahalagahan natin, makakatayo tayo laban sa ating kaaway. Hindi niya tayo basta-basta pwedeng dakmain. Siya yung dadakmain natin. Kung alam po natin na meron tayong authority, God has given us the authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, and nothing can harm us. Amen po ba? Luke 10:19 po. Meron din tayong divine power to demolish strongholds. Sa Corinthians po yan, 1 Corinthians 10:4. Yan po yung mga sandata natin. Dapat alam po natin yan. Para makatayo po tayo. Kanina po, bago ako pumunta rito, ewan ko po bakit tuwing ako'y tatayo dito, iba yung pakiramdam ng katawan ko. Nandun na po yung nangihina ako. Nandun yung parang lalagnatin ako. Doon na tinatamad yung katawan ko. Nananalangin po ako. Tapos ang daming mga distraction. Ano po. Pero ang ginawa ko po, yung salita ng Diyos, yun po yung dineclare ko. At nirebuke ko na po na nirebuke ang kaaway. Habang naliligo ako, umaawit po ako at saka sinasabi ko, Lord, ikaw yung kalakasan ko po. Lord, higit na makapangyarihan ka na nasa sa akin kesa itong demonyong ito. At sinasabi ko po sa kaaway, no weapon of the enemy shall prosper, will prosper against me, against my family. Malakas ako. Ano po? True enough. Ano po? Kapag ganito po yung ating ginagawa at yung banal na espiritu, siya po yung inaanyayahan natin na mag-lead, gumabay po sa atin. Gagabayan po tayo ng ating Panginoon. Kaya nandito po ako sa inyong harapan. Nandin po, nakakaungkatsura, panandaman talaga. Kaya ako po bahalo. Bakit? Nanding magsiyo kami, anak mo makanyang panandaman. Pero nung palapit po itong oras na ito na pagbabahagi ko ng salita ng ating Panginoon, ang pangit po talaga ng aking pakiramdam. Pero, victorious tayo. Amen po ba? Victorious tayo. Ang kailangan lang natin, magpatuloy po tayo, mag-persevere tayo, huwag tayo susuko. Alam po niyo, nakikita ninyo ang ating punong pastor, ang senior pastor po natin, na kahit na anong kalagayan niya, tinatayuan niya po ang salita ng Diyos. Hindi siya sumusuko. Ano po? Talagang pinapakita niya po sa kaaway na hindi siya basta-basta susuko. Dapat ganyan po tayo. Amen. Hindi pa naman tumulo ng dugo Wala pang tumulo ng dugo sa atin. Bakit isusuko natin yung ating pananampalataya sa ating kaaway? Ipaglaban po natin. Amen po. Napaka-importante po ng fellowship. Stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. Hindi lang po tayo dito yung nararanasan natin yung kahirapan ko, hindi yung mga kapatid po natin na mananampalataya sa buong mundo. Ganito rin po yung nararanasan nila. Buti na lang dito hindi pa tayo pinapatay Buti na lang dito, hindi pa tayo nananambahan sa mga kuweba o nakatago tayo, lantaran pa nga Sa ibang nasyon, nakatago po sila. Sa China, patago po sila. Nananambahan sa ating Panginoon. Bakit? Pag nahuli sila, kinukulong o pinapatay po sila. Dito, libre po tayo. Sa kanila, hindi man sila makapagdala ng Bible. Pinipiraso po nila yung bawat page ng Bible. Minimemorya nila ang Bible, ang salita ng Diyos.
Ang sabi nga nung isang kwento, nung isang misyonary po na napunta sa China, sabi nga niya, kayo dito, sabi niya, napakapalad ninyo. Kahit na ganito ang panahon, kahit na wala kayong upuan, nakaupo kayo sa sahig na napakalamig, kahit na isang kalahating araw, ilang oras, walang nagrereklamo sa inyo. Doon sa amin, sabi niya sa Amerika, pag lumampas ka ng isang oras o kalahating oras na nagsasalita ang pastor, iiwanan ka na ng mga membro. Nangangati na yung puwit nila. Pero dito sa inyo, kalahating araw na, hindi kayo sumusuko. Hindi kayo humihinto. Walang nagre-reklam, kaluwat ng pastor is mag-overtime na naman. Hindi pa na natin nararanasan yung ganon na nararanasan nila. Libre-libre ba nga tayo? Pagkatapos, ganyan yung ating puso natin. Sorry po kung lagi ako nag-overtime. Pero sana matuto na kayo. Baka darating ang panahon, hindi na ninyo maririnig yung boses ko. Baka taguan na tayo. Pasalamat tayo sa Diyos. Libre-libre pa po tayo. Kaya nga po, dapat maging matatag po tayo. Tandaan ninyo, hindi lang po tayo ang nakakaranas ng kasakitan. Mild pa lang yung sa atin, hindi yung katulad sa kanila, na napakahirap sumamba sa Diyos. Mild pa lang yung sa atin. Wala man sa 1% eh. Baka 0.00001 ang nararanasan natin ng mga sufferings dito kontra o yung i-compare mo sa kanila. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Sa mga sufferings po, dahil sa sufferings dito po natin, nakikilalang lalo na buhay pala ang Diyos natin. Amen po ba? Kaya nga po, walang Lone Ranger, dapat lagi tayong present sa mga fellowship po natin. Kung may Bible study kayo, pagsikapan po ninyo na maka-attend kayo ng Bible study. Kung sa bahay ninyo ginagawa yung siyo, lagi kayong magalak na meron pong siyo sa inyo. Lagi tayong magalak na mag-attend po ng mga services ng bahay-sambahan na ito. Amen. Hebrews chapter 10, verse 23-25, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm. For God can be trusted to keep His promise. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Malapit na po, na malapit ang pagdating po ng ating po. Hindi po natin alam kung ano ang mangyayari ng year 2025. Hanggat hindi pa dumarating ang ating Panginoong Hesus. Ito pong ating natututunan na ito, gawin na po natin. Ipamuhay po natin. Tayo rin po ang magbe-benefit nito. Tayo rin po ang makikinabang kapag ginawa po natin. We are stronger and can never be defeated if we stay closer together in the Lord. Magiging malakas po tayo at hindi po tayo pwedeng talunin ng kaaway. Hindi niya tayo pwedeng basta-basta dakmain kapag tayo po ay nagsasama-sama. Kapag hindi po natin kinakalimutan ang fellowship sa bawat isa't isa. Amen po ba? Mag-review na po tayo. Faith that fights deception. To have a faith that fights deception, be deeply rooted in God's Word. Be guided by the Holy Spirit. Be active in godly fellowship po natin. Tandaan po natin yan. Ito po kung paano natin pwedeng ipaglaban po. O maging matatag tayo sa mga deception ng kaaway. Pwede po nating labanan yan. Huwag po kayo basta-basta susuko.
Dito po sa this year 2025, ano po, let us all have, ano po, that have faith that fights the lies of the devil, the deception of the devil. Hayaan po ninyo yung pangako ng ating Panginoon, yung salita niya po, ano, na kayo po ay hindi ni-reject, hindi kayo rejected. Ano po? Hindi kayo neglected, hindi rin kayo condemned. Hindi rin po kayo inabandon. Hindi kayo ano po poor. Ano po? Hindi rin po kayo sakitin. Hindi po kayo mahina. Hindi kayo sinumpa. Kung hindi kayo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, kayo po yun. Kayo po ay mahal ng Diyos. Kayo po ay pinatawad ng Diyos. Kayo po ay matuwid, kayo ay pinagpala, kayo po ay sagana, pinasagana ng ating Panginoon. Kayo po ay malakas, kayo ay puno ng karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Kayo po ay anointed at kayo po ay filled with His Spirit. Kayo po ay punong-puno ng kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Kayo po ay may kagalakan, kayo ay secured, kayo ay protected. Kayo po ay victorious. Kayo ay napakaganda sa harapan po ng Diyos. Yan po ang salita ng Diyos. Yan po tayo. Amen po. You are what God purposely created to be. Yan po kayo, yan po tayo. Make sure to meditate po. Tandaan po ninyo. Siguraduhin po ninyo na minemeditate po ninyo at dinideklaran ninyo itong identity na ito araw-araw. Yan po yung identity po natin kay Kristo. Pinagpala po tayo. Minahal tayo ng ating Panginoon. Pinatawad tayo ng ating Panginoon. Hindi po tayo kinokondemn. Si Satanas lang po ang nagko-condemn. Tandaan ninyo ang Romans 8:1. Therefore, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kahit na patuloy kayong kinokondemn ng kayo, huwag po ninyo siyang pakinggan. Labanan po ninyo. Ipaglaban po ninyo ang inyong pananampalataya. This year, 2025, have faith that fights all forms of deception. Sa taong 2025 po, magkaroon po tayo ng pananampalataya that fights, na makikipaglaban po, paglalaban po natin ang lahat ng uri ng mga paglilinlang ng kaaway sa buhay po natin. Amen po ba? Huwag po tayong susuko, magpatuloy po tayo. Amen po. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Yesus. Malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Ang gusto niya, makasama niya po tayo. Tandaan po ninyo, sabi ko nga po sa CEO namin kanina, wala ka man ministry dito sa bahay-sambahan, pero meron tayong kanya-kanyang assignment na itinagubilid ang ating Panginoong Yesus. Ano po yung assignment na yon? Go and make disciples. Ipahayag po natin ang salita, ang mabuting balita sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa po nakakakilala sa Kanya. Ano po, huwag tayong maniwala sa kaaway na basta tinanggap nila ang ating Panginoong Hesukristo, ligtas na sila. Hindi po. Dapat turuan pa rin natin sila ayon sa salita ng Diyos. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan.